duha ka tawo nga nagpanaw paingon sa Emmaus ug nagsaysay kanila mahitungod sa balaang kasulatan. Daw adunay kalayong nagdilaab sulod sa ilang dughan. Word on Fire. Usa ka programa nga makig-uban sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining kinabuhia aron magahatag kanato giya, lamdag, tubag ug kadasig sa atong mga kaluya. Word on Fire. Kauban ang usa ka bul-anong alagad, preacher, writer and broadcaster, Brother Edsel Lakaran Closes. Nanukad live gikan sa San Miguel Cable TV2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Aniya ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closes. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you for this wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. I pray for our Pope Francisco, Emeritus 2016 Papal Ambassadors, Diyos Magisterium, Cautagli, Video Rosales Emeritus, Archbishop Palma, Dobilicas, Archbishop Cruz, and all Archbishops, Bishop Parcon, Bishop Petruso, Bishop Emeritus, and all Bishops, mga kaparians, deacons, kamadrians, seminarians, lay evangelizers, panalangin di Amahan. Father, I pray that you may bless hundredfold sa tanan Ginoong mga generous, our supporters, benefactors, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo nga grasag panalangin, pabor, ibu-bu, maunta ngadto kanila Amahan. Father, I pray for our President Aquino, Vice President Aquino, Cabinet members, Senator Congressmen, provincial officials, municipal town officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court. Bless them, Father, including AAP, PNP. I pray for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable about Radio Ubay, our management with Boss Jundinya and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, as well as the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, I pray that you may bless our technical in charge, Engineer Jerison Kagapi, our engineering department, linemen, collectors, sub-offices, finance department, our construction workers, our guardian duty, sa tanang empleyado Ginoo ni Nimong Network, as well as our ongoing expansion, panalangin ni Amahan. Please bless our satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network, with Dudong Nadalimchua and management, and the wishes of love na kapadayon sa retreat ug seminar at this very hour. Father, I pray that you may bless Altia Business Center, our staff, my loved ones, Alma and Tia. Please bless, Father, our advocacies to the environment, our advocacy to the less fortunate, our advocacy for your honor and glory. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, as well as our different speaking engagements, our projects and plans. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke cancer, dissolve all technical defects, curses, curse of our poverty, curse of ignorance, mental block, infirmities, diseases, troubles within, hydrocephalus, mental disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, sakit sa lunggan, di kadungog, sakit sa gam, sa dila, goiter, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa kidney, taso, creatinine, uric acid, leukemia, cancer cells, bugon sa tiyan, na stroke, paralysis, disabled, anemia, insomnia, taas cholesterol, taas og sugar, tanang sakit Ginoo, gawa mi may baw, undiagnosed diseases, I rebuke you, I command you, get out from its one of us, come to the foot of the cross. Labi na Ginoo nga mga weak og immune system, ligo na Amahan,
usab ang weak ug pagtuo. Liguna amahan. Vini Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, allow us to feel your healing touch, your wisdom, shower to us. Give us enlightenment, courage to move forward. Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente Ferrer, San Roque, Exiquel Moreno, San San Camilos, Chofilo Camumot, Fulton sa Patrick Pitong Pulo Anthony, Carlos Borromeo, Tamas de Aquinas, Agustino de Padua, Ubari Sambig Sagab sa Rafael, Celte, Braque, Real, all saints, Brabus, Blessed. Please pray for us, be with us as we honor and praise our God. Please protect this place. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 31 ngadto og 37. Giduslak ang kilid ni Jesus. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo miangyo kang Pilato nga balio nila ang mga bitiis sa mga tao na gilansag sa krus. Ugunya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Ug dili sila buot kay magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ipapahulay. Kay ang umaabot nga adlaw ipapahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga bilansag sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagbuod na nila kang Hesus, nakita nila na patay na siya. Busa wala na nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Hesus ug diha ibuhagay ang dugo ug tubig. Ang taong nakakita nining hitabua nagpamatuod niini aron motuo sab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti ug nibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion ug may lain pa rin bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidusnak. Today we are celebrating solemnity karon sa the Most Sacred Heart of Jesus. Most Sacred Heart of Jesus, the devotion to the Sacred Heart is one of the most widely practiced and well-known Roman Catholic devotions, taking Christ's physical heart as the representation of His divine love for humanity. This devotion is predominantly used in the Catholic Church and among some High Church Anglicans and Lutherans. The devotion is especially concerned with what the Church deems to be love and compassion of the heart of Christ towards humanity and its long-suffering. So pakining pagsaulog sa Sacred of Jesus is reminding all of us sa dakong gugmas Ginoo, sa dakong pagmahal sa tao. Origin of this devotion in its modern form is derived from a Roman Catholic nun gikan sa kamadre sa French, si Saint Margaret Mary Alacoque, if I'm not mistaken to the pronunciation of her surname. Alacoque, who said she learned the devotion from Jesus during a series of apparitions during 1673 until 1675, and later in the 19th century from the mystical revelations of another Roman Catholic nun in Portugal, Blessed Mary of the Divine Heart, Drustizo Bischiring, a religious of the Good Shepherd, who requested in the name of Christ that Pope Leo XIII consecrate the entire world to the Sacred Heart of Jesus. Predecessors to the modern devotion arose unmistakably in the Middle Ages in various facets of Catholic mysticism. You know what? When I read this, thank you Inang Irene for the information. Kabalo mo, ang Pilimero si St. Margaret mintroduce ane but she was denied
ang iyang gipropose sa simbahan was not accepted. Naitabo ni adtong 16th century kining pagpakita sa Ginoo ngadto kaniya nga ipalibusyon ng Sacred Heart of Jesus ang iyang kasing-kasing. Apan you know what? Nahimo lamang kining realistic pag-abot og 19th century. Midagan pa og 300 katuig more or less sa diya nga doon na napilaing madre nga gipakitaas Ginoo nga ang surpapa si Pope Leo XIII ingnon nga dapat ang kalibutan ihalad sa kasing-kasing ni Jesus. Mao ni ang atong pagpamalandong ka probably kung kay i-introduce, i-propose, itudlo, isulti, if ever it is not accepted during the time sa diyang gi-propose na, gi-expose ng maong pagtulunan or mga butang revelation from God, mabutang adlaw na ang Ginoo mupadayag ni utro ngadto na sab sa laing tao the same thought, the same meaning, the same revelation. Mao ni nga ako nakita ning duha ka mga balaan, kini si Saint Margaret o kining usa nga si Saint Mary or Blessed Mary, kandidata ni for sainthood kining ikaduhang ipakitaan. Sado pa, kung ang Ginoo na ay gustong ipasulti sa tao, dili niya kana lungan hangtod kini matuman. Di niya undangan hangtod may tabo ang iyang kagustuhan. This is my belief. If ever I will die, I know someday somehow there is another person will rise to continue our advocacy, to continue our belief, ang atong gituan, atong gisugdan nga pagmantala sa Ebanghelyo alang sa kaluwasan sa katawan. Kining pagsaulog karon sa Sagrada Corazon, the Sacred Heart of Jesus, usa ka pagpainumdum sa mata usa kanato nga ang Ginoo day gugma nagmahal kanato. Kaya ba mag-unsay gipangayos Ginoo in return to His great love, to His big love to each one of us, ato na siyang igugmaon in return, mauni iyang gusto na atong isukli sa iyang gugma sa matag usa kanato. How? In what way? How we can show our love? By having interest to Him. Come to Him. Serve Him. And you know what, viewers and listeners, whoever you are, kining inyong paghatag ug oras sa Ginoo nining hutloa, usa ni kadako nga ebidensya ka interesado mo sa Ginoo. Ug mao na iyang kalipay nga interesado tangad to kaniya. Kay usa sa manifestations, one of the manifestations of having love is you are interested to somebody that you love. Interesado ka sa tao nga imong gimahal. Right? God is very interested to each one of us. Why? Because He loves us. And hopefully in return, we'll do the same. Dagang magud nato ang interest sa Ginoo. Munang today, I'm reminding all of you in celebrating this solemnity of the Sacred Heart of Jesus. May notebook tag makamuguta nga mahal ta niya o nang suklian nato siya og gugma. Sacred Heart of Jesus, kami nagtuo sa imong gugma, kami maluwas. Ako nagtuo sa Sacred of Jesus bilang kasing-kasing ni Jesus nga tungod sa imong gugma, ang among sakit imong gitunaw, ang among sala imong gitunaw, ang among mga pagsulay imong gitunaw, ang
among mga kabugat imong gitunaw tungod sa imong gugma na sobra. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. If you want to interact with me, please text 0918714435. By the way, ang atong mga consider mga hero o hira sa atong ministeryo. Tuwa sila Cebu karon ni atin sa retreat sa Oasis. I know they are praying for all of us. You got me? Di lang sila nag-ampo para nila, kundi giapil tag-ampo kitang taga-diri sa Bohol. Wow. Ubay-ubay sa sila. Then, akong fan page, Capernaum, Oasis of Love Bohol, Edsel Clusas, please tell your friends and relatives, i-like ninyo. Kaya akong Facebook, di nakadawat og friends, kaya napuno na. Then, doon na tayo DVD, nga wali na ako si Botos Altia. Nya available na ang atong libro in courtesy of Chan Saulan sa iyang pagprinta niini. Thank you so much nya sa pag-type niini gikan sa atong manuscript kinamot nga suwat si Angel Galbi nang yapig ampo ning duha ka mga batanon who are working with me for the completion of this book. Mao na kining libro available na ni. Katong nag-order is of course will text you later. Mao nang tell your friends and relatives, pwede ni i-gift ninyo kang bisan kinsa. Katong nagplano og igasa ninyo is of course di mo magmahay niini tungod kay makatabang ni sa ilang kalag. Okay? Just in case di mo ka sabot pag-ayo kay English man tong gigamit niini nga version, somebody ask me if I can write it in Bisaya, I will pray it to God kung itugot. Then reminder lang, continue listening to me. If ever you cannot hear me every morning, natay every dawn, 3 a.m. kadlawon. Nalay po ng atong repeat channel. Ang atong wali sa butuan, part 1 ug part 2, gi-on-air na mataghapon, taman gabi. Manang please atangin ninyo ang akong wali sa butuan, diha sa TV6. O natay laminain, pure tablia, religious items, groceries, and many more. Please inquire dito sa Altia Business Center. Ang atong outreach and feeding program ipadayon karong first week of July ang venue Pangpang Kandihay kung itugot. The negotiation is ongoing with regards to our outreach and feeding program. Tungod kay di man basta-bastang maghimo tag outreach nga way negosasyon ay tabo in courtesy of Ma'am Castulo, iapig ampo iyang pamilya of Kandiay and the advance team to check the venue to clarify everything. For more details about our outreach, ingani kamitikuloso ang atong outreach. Mo nang naiuban na request ing sila, brother, pwede ba sa among eskwelahan naa sad tay requirements kung mopasar ang inyong eskwelahan sa atong outreach and feeding. Usaana ang gidaganon ug ang usa ni ana kung sa usa ka lungsod wala pa ba ni maabti, kay ato man transfer ang atong outreach kasi klaseng mga kalungsuran mo nang hopefully masabtan ninyo. So recently si Brother Edsel gawali sa radio, TV, newspapers, internet, magazine and this new book. Praise to God. Glory to God for these wonderful opportunities and yes, of course, our outreaches data nagpahayag sa pagtulas Ginoo and our different speaking engagements in somewhere. Kakarating lang namin from the Diocese of Butuan. Today is my 22 days from my birthday. Gikan sa akong 31st birthday, ika-22 adlaw na ako karon. Independence Day. Happy Independence Day, people of Bohol and people of the Philippines, wherever you are. Marong adlaw sa kagawasan sa atong nasod nga Pilipino. By the way,
Si Brother Edsel tuod ang akong height wa mo tubo, pero ang akong espirituanong kinabuhi, ang akong pagbati, ang akong pamilya mitubo mi sa Is Avenue Pangdan. Diin gasaulog ang upat kasilingan. Si Tay Edis Hamila, Nailinda Bicasa, Notnot Kaido o Karina Lucero. Nani sa Is Avenue Pangdan gasaulog mo na og moadto mo sa ila, timing-timingan ninyo. Mga suod ding Krisyog Sunya o Bilino og ampo itong silingan diya. Mga Muslim atong mga silingan, assalamualaikum ninyo diya ato ning mga higala. O sa nang birthday celebranza, pagpalain ka ng Diyos. And please do prayers to Attorney Esther Escobilla for healing and miracles. Please do prayers to Edna Villas. Iapil ninyog ampo. Sinay Bobby Osab, Elibira, iapig ampo. Naman mga nag-text na ako, na ipaampo daw ang ilang mga gibati. O nang please remind me, tungod sa kadaghan na itong ginauna. Mo nang I ask pardon, kung malimtan niya. Judith Bagatsulon, we are praying for you. O anak ni Barangay Captain og Suba, tagayin niya kung update ninyo na Bonifacia o unsay estado tungod kay wa na ko kabalita. Ang ako lang sige ko paampo diri ninyo, tabangi ko ninyo kung na ay magpaampo kay para nako dili enough ang akong pagampo. Nanginanglan ko sa inyong pagampo. O nang Nyor Orange Hubak, tabangi migampo. Uban ni migampo. Mao ni ang atong balita nga gibit-bit ni ining takna as we continue our reflection of the gospel. Munang iapil ko niyog ampo usab nga kada adlaw ko maka-live. Kada adlaw ko makahatag og pagtulunan ninyo. Uban ko ninyo sa atong ebanghelyo. Now, speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa paglansang ni Kristo sa krus. Kuyog sa luha ka mga tao nga gilansang si Dimas ug Istas. Although ang Dimas ug Istas cannot be read in the scriptures, but because we have our tradition, gamatod sa 2 Tesalonica 2:15, gikabiling mga sugilanon kikan ni Kristo sa mga apostoles, mao nang dunay pangalan nga Istas ug Dimas. Mao ning gilansang didto sa krus. Si Dimas makasasala, si Istas usab. Ya si Kristo ay sala, ginita nila, gilansang. Pero at the last breath of Dimas, he realized with regards to his sins, mistakes, limitations, shortcomings, ngayang nahimo siyang tibok nga kinabuhi. O atong makita nga mingon sa ni Kristo, tumikom biniris in regnum tum, Ginoo, hinumdumi baya ko og maghari na ka. Mingon si Kristo, odem mikum iris in paradiso. Karong adlawa, Dimas, uban ka kanako sa akong paraiso. What we can notice to that? Love. Because of love, Dimas was saved. Somebody criticized about this. They give comments with regards to the scenario of the gospel. Mingon ang uban, labi na ang di na ito igsuon o pagtuo o tanawa. Si Dimas, naluwas man bisan makasasa, naluwas man bisan gilansang na. Wa man to kabuhat og maayo. Wa man to kahimo og daghang mga matarong pero nganong naluwas man. Dayon mo conclude sila sa ato pa ang kaluwasan di ay dili tungod sa buhat kundi tungod sa gugma. Muhuyon ko ana. Pero wa sila kabantay kakining pag-angko ni Dimas yang kasalanan. Usa kadto ka kumpisal na hitabo direct
to the priest who is also hung on the cross, who was hung on the cross, nga mao si Kristo. Kasi Kristo ever 7 pari man. Si Demas bikumpisal ngadto sa pari nga si Kristo. Minsa, Ginoo, makasasa ko, itong dumibi ako ha. Mao di importante ning mga himation kining gilansang sa ilang higdaanan tungod kay di nakabarog, gilansang dias mga katri sa ospital ug asang dapit bedridden ang tao, dapat di ay sakto ng yung Santiago 5:15-16 nga pagkuha mog pari, Sirach 5, Santiago 5:14-15-16 upward, rather pagkuha mo pari or pangulo aron ang masakiton pakumpisalon unya hilugan, may na lang before sa iyang pagtaliwan nakasugid sa iyang kasalanan, dako pa siyang chance nga malangit. This is what I believe, nga ang himation niya maylugan malangit na. Mao ni akong pagtuo og di magali mo sa langit, posibleng iagig purgatorio, purgahon ni totally, pero by the power of reconciliation, tungod kay dako kay kog respeto aning sakramentoha, reconciliation, confession, imong sala automatic di na hinumduman sa Ginoo unsa nakadako once you will come to this sacrament of reconciliation. And in this gospel, you know what? Demas reconciled to our ultimate, the source of priesthood, our Lord Jesus Christ. Bisal siya. Munang ipasaylo. So, pang act of acknowledging one mistake, one sin, is a good act. Ang pag-acknowledge sa imong usa ka buksala or atong mga sala, once mo acknowledge ta, usa na ka maayong buhat. Why? Tungod ka ang yawa, never nga miangkon nga siya makasasa. Umanig yun sa Matthew 12:32, tanang sala mapasaylo exit kas Espiritu Santo. What is that kind of sin? According to Teolohiya, kining hardening of heart. Kaya di na kamuangkon ba? Anapa kay sala. Di na kamuangkon nga napa kay atraso. Di na kamuangkon nga napa kay shortcomings. Di kamuangkon nga napa kay kawiyangas kinabuhi. Maunay delikado o maunay peligro kung kana nga maong prinsipyo naa sa matag tao. Di na muangkon sa iyang kawiyangan, kasalanan nga nahibo sa iyang kinabuhi. Kamo, ang kumbambog na mo isa. Do you accept that you have sins? Mutana mo sa kuha, ikaw brother, nakisala. Na! Sala lang. Ako'y sala. Romans 3:10, o may taong perfect. Way tarong, kung tanawo na to, except mahal nga Biring Maria. Why I'm talking about this? Tungod kay nainumdum ra ko aning gilansang ba ang usawa gyud siya tuo man ka Jesus og tinuod kami siya ambak ya luwas mo kagulingon bugal-bugal ba, pero si Demas yung sa Ginoo magari naka inumdum biya ko miangkon baya kos ako mga sala, miangkon baya kos ako mga kasalanan, kaila baya ko nimo, kadungog ko nimo, walang ko ka higayon og duol nimo sa una sa wapatay lansang, please. Kaluy ko kinutang gibuhat ni Demas mo niya itong himuon. Mangayo tas kaluoy, mangayo tas gugma, mangayo tas pasaylo sa atong Ginoo. Are we doing it? Are we begging the love of God? Are we asking the mercy of God? Are we trying to knock the heart of God for our forgiveness? Muli agda nato for today's episode nga manuktok tas kasing-kasing sa atong Ginoo, manuktok ta sa iyang gugma, manuktok ta sa iyang kaayo, sa iyang pasaylo sa matag usa kanato. Kay matod sa Isaiah 1:18 ingon si Prophet Isaiah, bisag unsa kapuha ang imong kasalanan, papution ka na sama sa kaputi sa balhibo sa ting karnero.
even how dark your sins, pwede na paputios Ginoo. Pwede niya limpyuhan, pinaagi sa iyang gugma. Ingana ka mapasayloon ang Ginoo. That's why, Jeremiah 31 verse 3, nga tungod sa sala Isaiah 59:2, nalayo ang tao, dili ang Diyosa. Ang tao nalayo, apan tungod sa gugmas Ginoo, pabilin ang tao nga gimahal sa Ginoo. That's why Jeremiah 31 verse 3, gitawag sa Ginoo ang tao bisan sa iyang pagka makasasala. Ngano tungod kay mas dako ang gugmas Ginoo kaysa matag kasalanan nga nahimo sa matag tao. Listen to this. Bisan pagunsa ka kadautan gikan sa mong pagkaundag buot, the age of reason, where you know what is right, what is wrong, until you will die. Bisan pagkwintahon ng atong sala, gikan sa age of reason, that is 12 upward, until mamatay ta, tipuon ang atong sala, gagmay dagko, tipuon na, kuliktahon na to na, ato nang itapad sa gugmas Ginoo. Ingon ang mga tsulogo, mura nagpugyot sa bunbon or tuplok sa dagom sa kagamay. Imagine na ninyo unsa kadako ning gugmas Ginoo, unsa kadako ang iyang pagmahal sa tao, unsa kadako ang iyang pagpangga sa matag nilalang. Mo Santiago 2:13, the love of God is greater, is bigger than our sins, than our mistakes. Mao ni Dios, and do not think, this is my conviction, and I ask pardon if somebody will not agree with me. Ako maning opinion sa atong programa. Nga diin, ang atong pagkamakasasala, ang atong pagkadautan, dili na makapakunhod. Can you hear me? It cannot decrease the love of God for you. Ang atong mga daotang buhat, ang atong kasalaanan, ang di maayo tong gipanghimo matag adlaw, dili na makapakunhod sa gugmas Ginoo towards you. Diha nimo, never. That is only our negative mentality, nga sa panahon nga masayopta, sa panahon nga makasata, sa panahon nga masipyata, ang gugmas Ginoo migamay, mikunhod, di kumutuan na. That is wrong view. Actually, di na tinuod. Why makapakunhod sa gugmas Ginoo? Nor why makapadugang sa gugmas Ginoo? God is infinite. If you talk about His love to humanity, to all of us, di ta kapadugang, di po ta kapakunod, steady ang gugmas Ginoo sa tanang tao. Munang ako nagtuo ng tinuod na paghukom, not here on earth, but in the second life. Ngano, if ever you are reminded by God, that's not a final judgment for you. That is written in Hebrew 12:6-7. Kanang i-remind ka ba? Ialos Ginoo may tabo ng physical evils tiluya, nakisakit, problema, to remind you nga nakalimot ka niya. That's not a punishment, but that is only a reminder. That's not a final judgment for you. Why? He's doing it for you to recognize Him. The real judgment, Hebrew 9:7, is at the end of this life. Inigkamatay na nato. Pero samtang buhi pa ta, ang mga di mayong panghitabo, gitugot tas Ginoo para makailatan niya. Ngano, kay mao nay paagis Ginoo, unsaon kaniya pagkuha, unsaon kaniya pagpahinuklog, unsaon kaniya pagpahinumdum. Nga naaday siya. Buhi, nagpangga nimo, nagmahal nimo. Mo nang sometimes siya sa Ginoo, nga litkanta, usay, tingali, lapdon ta. This is just my wording sa. Sometimes ang Ginoo mo alaw nga sikon ka aron kahinumdum puta. Pero di pa na finality sa judgment ngano gituyo na aron makaila kaniya kay dagan nato mapikailas Ginoo pag hapak ko niya na sa Biblia latuson Hebrew 12:6-7 reminder na niya. You got me?
ang tinuod nga judgment inigukom kanang wa nagi chance ba nga magbag-o ka as long as buhi pa ka na pa man kay chance nga mag-usab naninda kag sabo pwede pa man kamundang nanegosyo kag sabo pwede man imong biyaan nanglimbong ka pwede man imong bag-ohon kung nagpatanto kag taas pwede nimo us-usan kung nangurakot ka pwedeng di na kamulan sa sunod kay unyag ma-outro nimo nagunaod ka sa katilingban pwede man imong bag-ohon magpaubos ka. Whatever nga sala nato, pwede na to usbon, pwede na to bag-ohon, pwede na to i-transform ang atong kinabuhi sa panabang sa gugmas Ginoo sa matag usa ka nato. Kaya nato na as long as buhi pa ta. Mao ni rason ngano nga di kanya hukman samtang buhi pa ka. Believe me, dili. Reminder na kanang latuson ka, kanang hapakon ka panagsa sa Ginoo sa mga problema pagsuway. Gialaw na sa Ginoo. That's our studies theology, you know what? Ngano? Araw may nuklog ka. Pero that's the judgment of God. No! That's the punishment. No! Dili! Reminder na sa Ginoo. Bi sa pag-unsa siya kadautan. Kay bawa kadautan niya na nadisgas siya. Mingkag, gigaban! Oh! Sayo. Da! Ngirisi! Nadisgas siya lagi. Makasasama, gisilutan. Kusog kay taana. Pero di dyan na tinuod. Sayop dyan na. Tuo mo na ko. The disaster of this person, you know what? Is the manifestation that God is concerned to this person for his salvation. Munang iyang gisuwayan, iyang gihapak, gialaw niyang madisgrasya, gialaw niyang masakit, gialaw niyang mamiserable, makadiyot yang kinabuhi, para makaamgos sa mga nadi Ginoo. Pero kita, og naitaw makasama disgrasya, masakit, nagigabaan na, silutan, di ko na mo to. I don't believe this, what we call beliefs nga, og naidautan niya, madisgrasya, masakit, mamatian, nagigabaan na, gisilutan na, oh, bakak na, bisag as na mag-abot na prinsipyos teolohiya, laktod baga istorya, di na ko atrasan yung proposisyon ako, di na tinuod. Kita tagnay nasayop, nakasa, silutan, na disgasya, na sakit, at una-una, gisilutan, gigabaan, na, di na. Ang Ginoo mialaw niya, not because He punished this person, no, dili. Sa theology, dili. Iyang gialaw nga kinitawhana, mag-suffer, kinitawhana, madisgrasya, kinitawhana, masakit, ngano, aron makuha niya balik. Kay mahal niya ng mga tao. Naaman sa Biblia, yung sa Pablo, Hebreo 12:6-7. So pa, ang matag tao di ay, nga naay problema, sakit, mga disaster sa kinabuhi, dili na silot, di na punishment, kaya ang Ginoo di man mura og pulis ba, o abogado, ang mga abogado, ng amigo nato, mangita lang nagbuho, o kinsilang labanan, either the accused or the victim, isig pangita diskarte ng abogado sa buho, mga loopholes. Di ba ito na Esther ni Madronato ni Maygala, Atty. Nelson of Gindulman, o pulis ba mamantara sa iyop tao, di man ingan ang Ginoo. Sa pa kung na kay problema ron sakit, hangad tingali gipinungduman ka sa Ginoo, hangad. Nakay problema ron, tingalig, ipinungduman ka sa Ginoo. Nakay kasakit ron, ipinungduman ka sa Ginoo. Anong ako maning gisulti ninyo? Ngano? Mutuo mo na kog sa dili. Kinis Dimas, kung wa pa ni ilansang, di ni maluwas. Di na maluwas. Ano man? Di man siya makaduol sa kiliran sa atong Ginoo. Sa pa ang iyang disaster na paglansang, maoy nagbitbit ni Dimas ngadto sa atong Ginoo. Ug diha nakaanggos siya sang dakong kasalanan nganong gilansang siya. And this is life. Dagang panahon nga lansangan ta, kasuway mo lansangan ako, kasuway mo sa panday-panday. Sus Ginoo, og tao pa ng bungbong musing gitag sakit. Sa pakining lansang men sakit.
Kung mudot na sakit sa gilansangan, kita po gilansangan tag pagsulay, problema, gilansangan tag utang, gilansangan tag dagang mga katalagman. Pero sundo nga to si Dimas. Tungod sa maong kuros si Dimas didto gilansang, nagkaamgo siya na si Kristo di ay tapat niya. So patungod siya ang di maayong nitabo nakaduol sa Ginoo. And this is what I mean. Nga kining di maayong nitabo sa itong kinabuhi, di na silot, di na punishment, di na gaba. Ako matintal ba'y ko usahay aning maong pagtuo, ay gabaan. Usahay ba? Tawag ko. Kasi silutan, tawanan ni, gitinglan na ni, gigabaan na ni. Pero when I reflect to this reality, hitabo sa kalibutan, dili na gaba. Petan, kita ka, imong bana. Namadji. So, garol, bisyoso, irresponsable, nasakit na. Ang imong reaksyon, asa, gigabaan. Di na gaba. Kaya bang sana, mahalas Ginoo imong bana, gialaw niya na masakit na aron makaamgo na naay Ginoo, gipainumduman ra na. You got me? Mao ni angay nato nga bantayan, mao nang do not condemn anyone nga makasasa imong pananaw, nagimog daotan niya, madisgasya, masakit. Mo ka Lord, thank you. Kabaw ko imo nang gipainumduman. Mas may muot pang Ginoo. Kaysa may ka, Ginoo! Thank you. Kay imong gisilutan ang tawana. Kay nagdumot yung ko ana. Lahi na ng istorya ha. Imo na nagikondenar na imong silingan, do not do that. Instead, Ginoo, thank you. Kay imong gipinumdaman ning tao, nagampo baya ko Ginoo nga magbag-o na. You got me? Mo ni ato untang una-unaon. Kining Ginoo nagmahal nato, pero it does not mean kumo kay mahal tas Ginoo. Mo tingin sa ulog ron ang iyang gugma nato. Di na ta magantos, di ta masakit, di na ta magka-problema. No, that's wrong. Ngano? Kini magong atong mga sakit problema, sometimes reminders ni Ginoo nato, tingali nakalimutan niya. Unya, it does not mean kumo kay mahal ta sa Ginoo, di na ta moagig mga pagsulay, di na ta moagig mga katalagman, di na ta moagig mga problema sayop na. Ngano, kay ang Ginoo nahibaw nga kung magantos ka imong kalag, ma-purify ingos Padre Pio, di ba? Mao ni ang rason, ako bitaw mag-alagad mo ko sa Ginoo, nagwali man ko pero dagan man ko mga pagsuway, dagan man ko mga kasakit, dagan man mga nawa sa kong kinabuhi, akong anak, ministry, whatever. Pero kay ba kung gialaw ni si Ginoo for a reason? Ngano, giputli niya nga akong kalag, gidevelop ang akong karakter. So pa, it does not mean kumo kay ang Ginoo mapagmahal nato, pulos sa gud hayahay atong paminaw, atong kinabuhi, pulos na gyud kaayo ang atong madawat, pulos na gyud hapsay, pulos na gyud kalinaw, pulos na gyud grasya. No, di na mao. Ngano, tungod kay kining gugmas Ginoo, tinuod dako, tinuod grabe ang iyang gugma sa matag usa ka nato. Pero kining gugmas Ginoo, dili kini mutulit nato kuno galing nagpalayo na tangad to kaniya. Mabitaw i-remind ta, mabitaw litkan ta usahay para mainumdum ta niya. Mao nang because of this, I am reminding all of you na tinuod mahal ta sa Ginoo, pero di ta maguna-una nga pulos sa gid grasya kalipay. Mo nang uban panginaan ng loob, moingog way Ginoo kaysa ilang hunahuna mahal man ka tas Ginoo ngano nagantos, ngano nagkalisod-lisod. Probably ang Ginoo na mensahe sa matag usa ka nato. Probably ang Ginoo na ay gipainumbong sa matag usa ka nato. Mao nang mamalandong tapag-ayo sa tong adlaw-adlaw nga pagpanaw unsay mensahe sa Ginoo nga mahal man ka niya pero nganong gialaw niya ang di maayo. Ako nagtuo either purification as imong kalag, gidevelop imong internal aspect, or else reminder nimo na tungod kay nakalimot ka nga naa siya sa imong atubangan nagulat na imong duulon, imong simbahon, imong himayaon. Mao ning akong pagtuo. Now, another point of the gospel, nagisgot ni may tungod sa gugma. Nailumdum ko sa Revelation 21 verse 27.
nga way tao magasud sa langit nga naisala bisan gamay. Unya ako nakapamalandong ko, wa may tao mamatay nga way sala. Even a certain saint mamatay na, naaga po niya sala. Pero nganong masanto man. Right? Kita, mamatay ta. Kay baw ko, makasagi mo tabi sa paghilugan ta at the last breath na to. Probably, hindi ko maghilog, mo balik tong daotang nauna na to. Kasagi punta. So, as long as buhi ta until death, di ta perfect. Pero nganong naamay malangit? Kung kanang giingon sa Revelation 21, verse 37, why makasod sa langit nga naisala? Bisan gamay. Unya, wa may tao mamatay nga way sala. Naaman dyan ay gamay mabilin. Therefore, why malangit? Logically, strictly speaking. Diha misod ang gingon sa Matthew chapter 19. Do you remember a certain rich young man? Ina ni Kristo, gusto ka maluwas dong? Baligya ka pa ni hatag sa mga kabusulod ako. Yung sa ko, Diyos Kristo lisura maluwas ng datuan May pay kamilyo, paglusot sa lungag, sa dagom, lungag, buho na sa bato dito sa Israel. Adto aging kamilyo. Di na dagom nga itupok, no? That's wrong. You know what? Mingon ang mapusturis Ginoo unsaon man para maluwas. Lisura god. Yung si Kristo, di na mahimo og tao pero mahimo na sa Ginoo. Nakapamalandong ko sa statements ni Kristo sa Matthew chapter 19 that is referred to his big love to each one of us. Nga malangita tungod lang sa iyang gugma ug kaluoy. Uway lain ang point nga maningkamot ta maghimo tag matarong is of course importante na. Tinuod na, gikinanglan na. Pero bisan pag-unsaon ito himog matarong paglikay nga makasala gapunta mauna kini ding kaluwasan. Tinuod na ay percentage ang tao pero at the end ang desisyon naas Ginoo tungod sa iyang gugma. Gugma mao'y magluwas sa tao. Gugma mao'y magtunaw sa sala nga mabilin kung mamatay ta nga natin sala gamay kay wa may perfect. Gugma mao'y magpasud nato sa iyang paraiso. Gugma mao ang inungdan ngano nga mahimot ang qualified makig-uban niya didto sa iyang gingarian. Gugma, love of God. Mao ni ang angay nato nga dumduman. Ako sa akong pamalandong sa kong kaugalingod daghan kay kog apan, shortcomings, limitations, daghan. Pero kabaw mo nagtuo ko. Nahimo lang kong qualified nga magwali tungod sa gugma sa Ginoo. Ug ako nagtuo. Nahimo kong angayan nga manudlo ninyo tungod sa gugma. Kay kung wa nang gugma sa Ginoo, udi gid ko angayan. Di po ko qualified. Mao na kitang tanan mahimo lamang tang qualified to inherit the kingdom because of God's love. Way lain. Although ang atong maayong binuhatan dako na kaayong contribution sa atong kaluwasan kay tan-awon man sa Ginoo, pero this is my analogy. Kinsang Ginoo ganahan imo mapasud niya dautan imong record. Tubag. Oh, ikaw kung Ginoo. Just in case ikaw Ginoo, ganahan ka mo pasud sa imong paraiso niya ang record bidya. Di ba? Siguro kung ato ning tinambanon og sabot, mas ganahan yung kamapasod ang tawhanang gwapog record. Mao na maghimutag mayong record sa yuta, maghimutag maayo pamasin nga kaluy-an ta sa Ginoo. Pamasin. Right? Mao ning angay nato nga hinumduman. Pamasin nga tuwa nga at the end of this life maluoy ang Ginoo nato tungod kay nakita niya nga naning kamuta og kinabuhi nga balaan. 1 Peter 1:16, be holy as I am holy. Naning kamotag kinabuhi nga tarong, naning kamuta og kinabuhi nga sulundon og dalaygon at tubangan ngadto kaniya. Mao ni ang atong hagit sa matag usa kanato. Right? Mao ni sa 1 Peter 4:16, listen to this. Kung lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa ka ang wala mo tuo sa Dios ug sa mga makasasala. 1 Peter 4:16. Mauna, bisa na matarong lisod ko nung maluwas imong Pedro, samot na makasasa. Mauna magtarong na lang ta. Pamasin kaluy-an ta. Maura gini akong hagit ninyo. Magtinarong ta sa atong kinabuhi. This is the message. Kay ang Ginoo tinuod may gugmaon, di nato abusuhon. Tinud ang gugma sa Ginoo dako, pero di nato abusuhon. Tinud ang gugma sa Ginoo mahinangpon sa dago sa kanato, pero dili nato abusuhon.
ang atong himuon maningkamot ta ug himog matarog maayo pamasin sa adlaw unyas pagpanudya maluoy sa nato. Although maluluyon man Ginoo pero na may judgment, na may hukmanan, sihaon man sa Ginoo. So kung qualified ka, kaya naningkamot ka, although na kay salang gamay, mabilin until your last breath, tunawo na siyang gugma. Pero tanaw sa udag ko, kag sala, bidya ka gibuhat, yung Ginoo, tinuod po din ako ng tunawon, pero di, kay abusado man eh, wa man eh magkat-on, wa man eh maningkamot. Mao nang maningkamot ta sa atong adlaw nga kinabuhi, simba ta, magtinarong ta, minatas iyang programa, tabang ta sing ministeryo, tabang ta simbahan, mangatag ta sa mga kapuspalad, magtarong ta sa adlaw nga kinabuhi. Kini mo ni kalipay sa Ginoo. Mo ni kalipay. Nya probably mao ni usas mga basiya sa Ginoo nga angay kaniyang pasudlon siyang paraiso. Mao nang yung sa 1 Peter 4:16 lisod galing maayo maluwas, samot nang makasasa, mao nang magtinarong na lang ta para pamasin nga maluoy ang Ginoo sa matag usa kanato tungod siyang dakong gugma sa matag usa kanato. Salamat sa mga benefactors sa taas-taas ning panahon nga wa ato sila mapasalamati. Ani mo sugon sularan Injig Bert ug Steven Fernipila Medidas ni Moldia sa Giuang Lutsen ang Irene Aguilar na ongoing construction uban ni Chris Leo ug Jason kinsa pa. Ramel Melibidang kortong business partner at siya abon dagan sa supplies ng tindahan. Anda di Boracay ang dalas Lagkaw Grill, Lagkaw Food House, ang maordi ay. Pangitas Madam DC apig ampo, kumpletong facilities, anda di Boracay na sa Anda. Tony Luis Manira, kumusta tayo Tony? I am praying for you. Global 1, Global 2, Busy Sorts, kumusta? Tayo din, na Krisatan. Jupos Art and Sign, Asibis Body Fitness Gym, Ilimon Raniwa, Uban ni Balinog Jordan. Congratulations to Dr. Edith Jordan, anak ni Tay Ili, promoted sa iyang pagka-principal. Wow. Dumsmin Albino Optero, DQ Restaurant, Medicine Markin Silipologica Spadala, Iapig Ampos Narsing, LG Alup, Nanindag Baita Plus, kumusta? Tikulan Dagalabo, Naipirangki Arwaji Providing Water, Tutulopi sa Ulan, kumusta tayo Tuto? Fini Nuweranay, Rosa Sedilio, Sinrin Toralba, Ronaldo Joy Galintes, kumusta? Nadibel Saunya, Titong Ceylon, Mukoy Kagampang Ubay Family o Banikyara Cristopo Maria atong pinangga sa Nis Garcia. Merspin mo kagod ni tanang klase walabot bato mo galing bisag unsa. Merspin nalinda ni og timpura matagapon gawa sa Altia Business Center coming soon barbecuehan adto mo. Nicolas Ilobido, kumusta Don Kulas? Ilivera Family ni Bobby Manuel Kumita. Dodong Lokring bye-bye, Captain Lito Mrs.